Mr. Condom sa Thailand, bayani? Habang sa Pilipinas, ayaw pa rin sa condom? Bakit kaya? Gustang araw kasiyasan! Hello mga kasiyasan! Welcome sa episode ng ating series Social Lens, looking through the sociological lens. Samahan niyo ako mga kasiyasan. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Sociological lens. Gamit ang lente ng sosyolohiya. Problemahin natin. Social lens? Looking through the sociological lens? Tara! Usap tayo! Pagbati, kasiyasat, isa na namang mapagpalayang araw para sa atin upang matunghayan ang panibagong episode ng Social Lens, kung saan ating tatalakayin ang iba't ibang issue at mahahalagang usapin sa ating lipunan gamit ang lente ng sosyolohiya. Akalain mo yun, kasiyasat? Nasa 11th episode na tayo? Handa ka pa rin bang samahan ako himayin ang kalaliman ng ating lipunan? Tara! Tayo na't dumako sa ating panibagong usapin na tututukan ngayong araw. Sa bansang Thailand, si Mekay Viravaidya o mas kilala bilang si Mr. Condom or Captain Condom ay nais sa katuparan ang pagkontrol sa population growth sa Thailand sa pamamagitan ng epektibong pamamaraan sa regulasyon ng populasyon na pangunahing nakatuon sa pamamahagi ng mga kondom. Ang mga kondom na ito ay siya pang sinuportahan at binasbasan ng mga Budistang monghe or Buddhist monks sa Thailand. Sa kabilang dako naman, sa Pilipinas, ang simbahang Katoliko Romano ang pangunahing kumontra sa pagkapasa ng Reproductive Health Bill na sinasaklaw ang wais na paggamit ng mga kontraseptibo na tulad na lamang ng kondom. At sa panahon pa ngayon, ang mga kaparian at mga tagasunod nito ay kilala pa rin sa paglulunsad ng mga activities na itinataguyod ang pagkondena sa paggamit ng kontraseptibong ito. Kasiyasat, sa tingin mo, bakit mayroong malaking pagkakaiba sa disposisyon sa pagitan ng Pilipinas at Thailand pagdating sa diskurso ng paggamit ng kontraseptibo, partikular sa paggamit ng kondom? Bakit nga rin ba ito alalahanin pagdating sa usapin ng population growth? Upang mabigyan ng kasagutan ang tatalakayin nating issue ngayong araw, ano nga ba muna talaga ang population growth? Sandalian muna natin itong bigyang definisyon. Tara, palalimin natin. Tumutukoy ito sa pagdami o pagtaas ng bilang ng mga individual sa loob ng isang tiyak na populasyon o pangkat. Typically measured ang pagtaas na ito over time and is often expressed bilang percentage or annual rate. Itong tinatawag natin na percentage or annual rate ay isang numeric approach upang matukoy ang dynamics ng changes pagdating sa paglaki o pagbaba ng number ng population within a certain period of time. Ang percentage ay nagpapakita kung gaano kabilis o kabagal ang paglago ng isang populasyon sa iba't ibang lugar. Samantalang ang annual rate naman ay nagbibigay ng prediksyon sa magiging paglaki ng isang populasyon sa hinaharap o sa mga susunod pa na taon. Ang dalawang konseptong ito ang mga pangunahing nagbibigay daan sa pagsusuri ng mga nagiging sanhi ng paglago ng isang populasyon. Pero still, papaano at bakit nga ba nangyayari ang population growth sa simula pa lamang? Palalimin pa natin. Ayon sa World Health Organization at United Nations Population Division, mayroong dalawang pangunahing kadahilanan kung bakit nangyayari ang population growth sa isang populasyon. Una, ang pagkakaroon ng mas maraming bilang ng kapanganakan kaysa kamatayan sa iisang populasyon. Ito ay nangyayari bunga ng improved healthcare, sanitation, and nutrition na humahantong sa higher survival rates and potentially increased fertility rates. Pangalawa naman ay ang net migration. Sinisimbolo nito ang mas higit na bilang sa mga taong pumapasok kaysa sa umaalis sa populasyon. Ang net migration ay resulta ng mga oportunidad sa trabaho o ekonomiya, estabilidad ng administrasyon, o mga iba pang salik sa kalikasan tulad ng pagkakaroon ng magandang lupa at yaman sa isang lugar o
o mas matatag na klima at mas kaunting pangyayari ng kalamidad. Mahalaga na makita natin na ang magkaibang paglaki ng populasyon sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng isang dinamikong ugnayan sa pagitan ng birth rates, death rates, economic realities, at migration patterns that are shaped by complex factors tulad ng cultural norms, development levels, at government policies. Therefore, ang mga implications nito sa isang population may be negative or positive depending sa mga kalagayan at impluwensya ng mga nabanggit sa bansa. At sa kaso ng Thailand at Pilipinas, lumalabas na may negatibo at mapanganib na epekto ito sa kanilang populasyon. Ngayong naipaliwanag natin ang population growth, paano nga ba ito na-manage upang hindi negative implications ang maging resulta nito sa isang populasyon? Tara, problemahin natin. Ayon sa isang report ng United Nations Population Fund, ang key determinant sa stabilization ng isang population ay ang pagkakaroon ng universal access ng bawat isa sa reproductive healthcare. Ang karagdagan sa otonomiya sa reproductive healthcare ng mga kababaihan batay sa wais na pangangasiwa sa pagpaplano ng pamilya ay nagre-result sa likas na pagbaba ng fertility rates. At paano ba ito natatamo? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kalayaan mula sa mga sosyal o legal na hadlang dito at iba't ibang mga paraan ng contraception. Ano ang kinalaman nito sa ating tinatalakay ngayon? Balikan muli natin ang issue. Pangunahin sa strategies or ideas ng pagtugon ng Thailand at Philippines in an attempt to grapple with their problems sa rapid population growth ay may relasyon sa konsepto ng contraception. Contraception. Ito ay collective term sa iba't ibang pamamaraan o methods upang mabigyang kontrol ang pagbubuntis ng isang tao. Sa iba't ibang uri ng contraceptives na mayroon tayo, kabilang sa mga kilalang uri nito sa atin ay ang birth control, implants, tubal ligation, at ang condom. Condom. Napakapamilyar, di ba? Ang condom ay isang kilalang uri ng barrier method na siyang nagbibigay proteksyon laban sa sexually transmitted infections or STIs or unwanted pregnancies. In 1564, Europe saw the first documented condom use, linen sheets, to fight syphilis, isang infeksyon na sanhi ng bakterya na karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng hindi protektadong pakikipagtalik, hindi para lamang sa paggamit ng birth control. While sa ating modern society ngayon, ang mga kondom ay gawa sa elastic at allergy-free latex upang mapigilan ang pagdaloy ng sperm at pagkahawa ng sexually transmitted infections na nanghihimok para sa responsableng kaugalian pagdating sa sexualidad at family planning. Kasiyasat. Ano nga bang naging kahalagahan at relasyon ng kondom sa paraan ng pagtugon sa suliraning populasyon sa Thailand at Philippines? Mula sa historical context ng population growth sa dalawang bansa, maaari natin itong tingnan sa paghalukay ng mga cultural, economic, sociopolitical, at religious factors na makapagbibigay paliwanag kung bakit umiral ang isyung ito at bakit may kaibahan sa kanilang palagay dito. Kaya naman, para magkaroon pa tayo ng mas malalim na pag-unawa rito, halina't balikan muna natin ang kasaysayan. Tara, siyasatin natin! Noong tayo ay nasa 19th and early 20th centuries pa lamang, isa na ang rapid population growth sa mga suliranin na lumilitaw hindi lamang sa Thailand at Philippines, maging sa kabuuan din ng rehiyon ng Southeast Asia. At sa middle 20th century, unti-unti itong umusbong bilang issue na nagkaroon ng kahirapan ang dalawang bansa sa pagkontrol. Sa mga nakaalarmang hamon na kaakibat nito, nagpasya ang dalawang bansa na tugunan ang problema ayon sa kanilang pamamaraan, ngunit iisa lamang ang layunin, ang maresolba ang isyung population growth sa paggamit ng kontraseptibong kondom. Ngunit paano nga ba nagsimula ang dalawang bansa na isulong ang kanilang solusyon sa problemang population growth? Halina't samahan mo ako na magbalik tanaw muna sa Thailand history. Noong 1974,
Tumaas ang populasyon ng Thailand exceeding ng 3% kada taon sa early 1970s, and it was seen how government-led family planning programs weren't achieving sufficient results upang ma-address ang problem na ito, particular pa sa rural places nito. Mekai Viravidya recognized the rapid population growth in Thailand posed a serious threat to development and individual well-being. Kasiyasat, sino nga ba si Mekai Viravidya, ang Captain Condom ng Thailand? Mekai Viravidya, born in 1941 and often regarded as Mr. Condom or Captain Condom, is a Thai activist and a former politician who revolutionized family planning and HIV/AIDS prevention in Thailand. Kasiyasat, bakit kaya siya tinatawag na Mr. Condom? Tinatag niya noong 1974 ang Population and Community Development Association na siyang nagbibigay focus sa community-based family planning. Kabilang sa kanyang approach dito ang pagkakaroon ng madaling access at abot kayang presyo ng kondom, lalong-lalo na sa rural places ng Thailand. Mekai recognized the cultural taboo surrounding condoms and sex education in Thailand. Ano ang cultural taboo? Ito ay tumutukoy sa isang bagay, gawain, o paksa na itinuturing na bawal o hindi kanais-nais sa loob ng isang partikular na kultura. With this, gumamit siya ng humor, catchy jingles, at mga unconventional na campaigns upang inormalize ang conversations ukol sa contraception. This included public events tulad ng condom blowing contest para sa mga kabataang mag-aaral and also founding a restaurant chain na kanyang pinangalanang Cabbages and Condoms, kung saan ang mga diners nito ay nakaka-receive ng libreng condoms with their bill. A recognizable figure throughout Thailand, being regarded as the Mr. Condom that he is known for to this day. And with all this, bumaba ang birth rate ng Thailand mula sa data na 7 children per woman to 1.5 by 2016. Base sa mga tala ng kasaysayan na ito, paano nito masasagot ang pagiging effective ng kanyang mga methods at pagiging supportive ng mga monghe rito na binigyang basbas pa nila ang mga condoms? Bago natin sagutin yan, tatalakayin din muna natin ng saglitan ang konteksto ng rapid population growth sa Pilipinas. Tara, siyasatin natin! 1971, naipasa ang formal na population policy sa bansa sa ilalim ng Republic Act 6365 or Population Act of 1971 upang mabawasan ang tumataas na fertility rate sa bansa. Such resistance sa kabawasan ng growth rate sa pamamagitan ng pagkontrol sa fertility has partly been traced sa mariing pagkondena ng Roman Catholic Church laban sa paggamit ng artificial methods ng contraceptive. Ano ba itong artificial methods sa contraception? Ito ay ang paggamit ng teknolohiya o produkto upang pigilan ang isang pagbubuntis, kabilang ang birth control pills, injectable contraceptives, condoms, at iba pa. Bakit kaya mariin ang pagtutol ng Roman Catholic Church sa artificial na contraception? Tulad na nga lamang ng paggamit ng kondom. Ang oposisyon ng Roman Catholic Church sa contraception ay umuugat sa interpretation ng tinatawag nating natural law, isang universal moral code na pinaniniwalaang nakahabi sa kalikasan ng tao na nakaayon sa Diyos. Ang ideya na ito ni Thomas Aquinas, isang pilosopo at prayle noong 13th century, ay nagsasaad na ang Diyos ang nagpapatakbo ng mundo sa pamamagitan ng isang banal na plano na maipapakita sa ating likas na moralidad o pag-unawa ng tama at mali. Basically, dinidikta ng natural law ang mga basic principles tulad na lamang sa preserbasyon o pagpaparami o kahit ang simpleng pamumuhay natin sa komunidad. Ayon sa mga interpretations at mga doctrines ng simbahan tulad nito, ang alternative contraception ay isang kontradiksyon sa plano raw ng Panginoon at kawalang galang sa likas na disenyo ng malalim na koneksyon, pag-unawa
at ugnayan sa pagitan ng mga tao. Dahil dito, as a predominantly Roman Catholic country, ikinahaharap ng Pilipinas ang hamon sa pag-address ng kanilang population growth problem at sa mga dekadang patuloy na lumalago ang populasyon ng Pilipinas ay nagbunga ang Reproductive Health Law o ang RH Law. Ang RH Law, or formerly known as Republic Act 10354, the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 ay nilalayon ang pagiging aksesable para sa mga Pilipino ng modern contraceptives, comprehensive education sa reproductive health, at post-abortion care services. So, RH Law was officially enacted in December 18, 2012. Marami pa rin itong hamon na ikinaharap para opisyal nang maipatupad ito. Lumitaw ang mga paghadlang dito ng hamunin ng anti-RH groups ang constitutionality nito. But the Supreme Court eventually cleared the path para sa buong implementation nito noong 2014. Hep, I think that's enough historical background para sa konteksto ng problem sa population growth sa Thailand at Pilipinas. Napansin natin sa ating diskusyon ang difference sa approach ng dalawang bansa pagdating sa contraception na sinasaklaw ang paggamit ng kondom. Ngayon na atin nang naipaliwanag ito, halina't silipin muli natin ang issue at bigyan na natin ito ng malalim na kasagutan sa pamamagitan ng iba't ibang teorya sa sosyolohiya. Tara kasiyasat, palalimin natin. Simulan natin sa structural functionalism. Review. Ano nga muli ang structural functionalism? Ito ay naglalayon na maunawaan ang lipunan bilang isang sistemang binubuo ng iba't ibang bahagi na may kanya-kanyang gampanin at kung paano ang mga ugnayan sa pagitan nito ay nagtutulungan upang siyang mapanatili ang kabuuang balanse at kaayusan ng lipunan. Paano natin bibigyang kasagutan na ang issue na ito sa lente ng structural functionalism? Within Thailand, isang predominantly Buddhist country na kung saan ang religion ay malalim na nakahabi sa kanilang cultural at social norms, ang mga Budistang monghe ay nagdulot ng malaking transformation sa mga societal perceptions dito. They have played a key role in promoting public health and social change by endorsing and blessing the use of condoms. Nakahanay ang transformation na ito sa idea ng structural functionalist perspective that society functions best sa mga pagkakataong gumaganap ang mga parts nito at nagko-contribute sa kabuuhang kaayusan ng lipunan. Dahil sa societal dysfunctions o mga depekto sa lipunan na nagbabanta sa social order or kaayusan nito, nilayo ng mga campaigns at programs si Mekay na mai-restore ang balance sa kanilang lipunan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng safe sex practices at sa tulong ng Sangha, ang kanilang Buddhist monastic order. Mahanay din sa layunin ng structural functionalism na pagbibigay pansin sa mga pangangailangan para sa social institutions na makaangkop sa changing realities at kagawian ng lipunan. Ang mga unconventional campaigns ni Mekay tulad na nga lamang ng pagpapabasbas ng mga kondom at pag-i-incorporate ng contracepsyong ito sa mga cultural events. Para naman sa mas malalim na pag-unawa sa kalagayan ng Pilipinas sa isyong ito, halina't talakayin naman natin ito batay sa Elementary Forms of Religious Life ni Emil Durkheim. As Durkheim argued sa kanyang libro, may mahalagang gampanin ang relihiyon sa pagtataguyod ng social cohesion o kaayusan ng lipunan sa kakayahan nitong makapagbigay ng shared moral framework at makapag-regulate din ng behavior ng isang tao. Ang stance ng Roman Catholic Church sa contraception, may it still be controversial, upholds the traditional Filipino values pagdating sa usapin ng pamilya or procreation. Pinatitibay nito ang societal norms at nagbibigay ambag din sa sense of order and stability sa kanilang komunidad. It discourages deviance o ang mga kaugalian o aksyon na maaaring naiiba sa established norms, rules, or expectations sa loob ng kanilang lipunan,
and reinforces the church's position as a moral authority na mas pinatitibay ang impluensya over sa kanilang social values. Maaari din natin unawain ang issue na ito through Durkheim's distinction between the sacred and the profane. Ano ang sacred at profane? Sacred. Ito ay ang mga bagay, lugar, o ideya na itinuturing na sagrado o banal. Ang mga ito ay binibigyang pagtatangi ng isang komunidad o lipunan at maaaring maging halimbawa nito ay ang mga sagradong lugar tulad ng simbahan o kaya naman simbolo sa isang religion tulad na lamang ng krus. Ang profane naman ay tinitignan bilang karaniwan o ordinaryong bahagi lamang ng ating pamumuhay na walang pagkasagrado. Halimbawa na lamang nito ay tulad ng pagpasok natin sa eskwelahan o kaya sa trabaho. Sa perspective na ito, maaari nating makita kung paano dinedefine ng Catholic Church ang mga aksyon o bagay na tulad na lamang ng contraception bilang profane dahil sa pag-contradict nito sa kanilang mga sacred beliefs towards life and marriage. By opposing contraception, the Catholic Church reaffirms the boundaries between the sacred and the profane na siyang pinagtitibay lalo ng kanilang sariling posisyon bilang mga pangunahing oposisyon sa konsepto nito. At dahil sa nakikita rin ni Durkheim ang mga ritual bilang pamamaraan upang mapagtibay ang social norms or values sa lipunan, ang pangunguna ng simbahan sa mga ritual na may kinalaman sa kapanganakan, kasal, o iba pang mga events na may relation sa family structure may reinforce its teachings on contraception. These rituals serve as constant reminders of the stance ng Catholic Church na nagbibigay ambag sa resonation ng kanilang mga doctrines sa mga individual, families, o kabuuan mismo ng lipunan. Another perspective to look at to make sense of the issue is Karl Marx's conflict theory. Kasiyasat, ano nga ba ang conflict theory? Ang conflict theory ay another theoretical perspective na ginagamit sa sociology which sees our society bilang sistemang nailalarawan ayon sa power dynamics at presence ng conflicts o hindi pagkakasunduan dito. Sa different groups na pumapaloob sa society, sinasabi ng conflict theory na mayroon sa kanilang mga pumapagitan na kasalungatan o disagreements pagdating sa mga interests. Maaaring ang mga individual ay mapangkat ng naaayon sa kanilang privilege or control sa mga resources or ibang aspects din tulad ng power, social status o kaya naman wealth. How can we apply this theory sa pagpapaliwanag sa nakikita nating difference sa mga opinyon ng Thailand at Philippines sa paggamit ng kondom? Tara, siyasatin natin. Sa pagtingin natin sa situation ng Pilipinas gamit ang perspective ng conflict theory, tinitignan ng government ang regulation sa population na mainam at nararapat lamang na aksyon para sa kalusugan at lalo na sa kaayusan o kabutihan ng publiko dahil nga sa idinudulot na nitong mapaminsalang mga implikasyon sa lipunan. Ngunit sa kabilang banda, kahit sa mga isinasaalang-alang na negatibong epekto nito, talagang mahigpit ang kontradiksyon ng simbahan sa pagtulak ng Reproductive Health Bill. Makikita rito na hindi pawang disagreement sa pagitan ng gobyerno at ng katolikong simbahan ang sinasalamin ng sitwasyon nang dahil sa magkaiba nilang paniniwala. Maaari nitong ilarawan din ang tunggalian sa possession ng authority at power pagdating sa pagdedesisyon para sa kabutihan ng kabuuan. Siyang pumapaloob sa dynamics ng power or influence na sinasaklaw ng theory. Dagdag pa rito, sa simbahang katolika, hindi pawang contradiction ito sa kanila dahil lamang sa pagsulong ng Reproductive Health Bill na itinataguyod ang artificial contraception na ayon sa kanila ay unnatural or kalapastanganan sa kanilang aral. Para rin itong banta sa kanila sa pagprotekta at pagpapatibay ng kanilang gampanin o power sa pag-impluwensya ng moral and values, kaugalian,
o kilos ng mga tao sa lipunan gaya na lamang sa mga pansariling desisyon ng mga individual para sa kanilang sexualidad or reproductive health na siyang nagreresulta sa kompetisyon sa pagitan ng dalawang institusyon sa kung ano or kaninong values or ideas ang nararapat na maging gabay sa mga pamamalakad dito. Maaari din na maapektuhan ng pagkakaroon ng pananaw na ito ang alokasyon ng resources or pinagkukunang yaman sa mga pamilya o mga komunidad pagdating sa edukasyon, healthcare, at iba pa dahil sa mga negatibong implikasyon nito tulad na lamang ng kahirapan, polusyon, at kakulangan sa trabaho. Kita rito ng conflict theory ang punto sa nangyayaring kompetisyon sa pagitan ng mga individual over resources dahil sa hindi pagkakapantay-pantay sa distribution rito. Ngayon naman, dumako tayo sa panghuli nating theory na i-apply sa pagbibigay explanation sa isyong tinatalakay. Handa ka na bang muli kasiyasat? Tara, pag-usapan natin. Weberian Theory. Ano nga ba ang Weberian Theory? Ang Weberian Theory ni Max Weber ay isa ring sociological approach na sinisiyasat o binibigyang paliwanag kung bakit ganito ang pag-uugali o pagkilos ng isang tao sa lipunan. Sino nga ba si Max Weber? Si Max Weber ay isang German philosopher, political economist, at isa sa mga forefathers ng sociology. Isa ang Weberian theory sa mga tampok niyang pag-aaral. Saklaw ng theory na ito ang paggamit ng mga ideal examples upang maintindihan ang mga social actions o aksyong panlipunan at matanaw din ang iba't ibang uri ng otoridad na mayroon ang lipunan upang mabigyang pagsusuri ang mga pangyayari dito. Paano naman natin ipapaliwanag ang issue gamit ang Weberian theory? According to Weberian theory, may kakayahan ang relihiyon na maimpluwensyahan ang ating kultura sa iba't ibang paraan. Pagsusuri natin sa magkaibang pananaw ng dalawang religion institution na Buddhism at Roman Catholicism na siyang nakakaimpluwensya sa persepsyon ng kabuuan ng kanilang lipunang Thai at Pilipino patungkol sa pagkontrol ng populasyon nang naaayon sa konsepto ng contraception, maaari nating gamitin ang konsepto ni Weber na 3 bases of authority. Ano-ano itong tinatawag nating 3 bases of authority? Una, legal rational authority. Nakaayon ito sa sistema ng mga pinagtitibay na rules or regulation, batas, polisiya, at iba pang formal structures sa lipunan. Kuha ng isang leader ang kanyang power mula sa pagkakaroon ng isang gampanin at pag-aksyon lamang ng naaayon sa mga ito. Pangalawa, ang traditional authority. Ang uri ng otoridad na ito ay base sa may katagalan na or long-standing sa society na customs o kaugalian, tradisyon at paniniwala. At ang pangatlo ay ang charismatic authority. Ang charismatic na klase ng authority ay umuugat naman sa personal na appeal or charm at pati na rin sa bukod tanging mga katangian ng isang leader na siyang nakakapukaw ng mga tagasunod. Siya ring nagiging reason sa likod ng pagkakaroon niya ng emotional or personal na connection sa mga tagasunod na ito. Ano natin i-apply itong 3 bases of authority sa pag-unawa natin sa tinatalakay na issue? Sa Thailand, ang strategy ni Mekai Viravidya ay maaaring humanay with legal rational authority na ang focus ay sa pamumuno na nakabatay sa pagsunod sa mga batas, rules o policies. Sa papaanong paraan? Ang pag-advocate or promotion ng condom use ni Mr. Condom ay nakabatay sa modern, methodical, or scientifically driven na focus sa public health. Siyang nagbibigay definisyon sa legal rational authority. Dagdag pa rito, ang pagiging kabilang ng mga Budistang monghe sa situation ay isa rin namang depiksyon ng traditional authority na siyang nakaayon naman sa practice ng cultural norms. Ang Budismo, na may malalim ng impluensya sa Thai culture, ay nagbibigay ng traditional at socially accepted dimension sa inisyatibang ito ni Mr. Condom. Sa combination o pagsasama ng dalawang klase ng otoridad na legal rational at traditional authority,
Nakagagawa si Mekay ng isang komprehensibong diskarte na tinutungo o sinasaklaw ang parehong modern at cultural aspect ng kanilang lipunan. Ang kanyang charismatic na uri ng leadership ay salik din sa pagiging effective ng kanyang mga pagkilos na nakauugma sa kanilang publiko. Sa kabilang banda, sa Philippines, ang pagtutol sa ganitong uri ng population regulation ay malalim na nakaugat sa traditional authority na mayroon ang simbahang Katoliko. Ayon kay Weber, ang traditional authority ay nakabase sa mga ipinagtitibay na kaugalian, paniniwala, o mga gawin ng isang lipunan. Ang oposisyon nilang ito sa mga modernong pamamaraan na tulad na lamang ng Reproductive Health Bill ay sumasalamin sa mabigat na pagbatay nila sa kanilang mga tradisyonal na values at mga relihiyosong doktrina. Ang charismatic authority na ayon sa paliwanag ni Weber ay nakabaling sa personal appeal o karisma ng isang leader. At sa kasong ito, ginagamit ng mga kaparian ang charismatic appeal nila upang pagtibayin ang kanilang traditional values sa followers ng Romano Katoliko sa Pilipinas na nagreresulta sa isang konserbatibong pagtingin laban sa mga pamamaraang ito. Ang dominasyon na ito ng traditional at charismatic na uri ng authority mula sa Katolikong simbahan sa bansa ay nagiging balakid sa pagtanggap ng mga makabagong pamamaraan na siyang nagpapakita ng impluwensya ng mga socio-cultural dynamics sa kaugalian at paniniwala ng publiko. Sa makatuwid, ang kombinasyon ng legal, rational at traditional authority kasama na rin ang charismatic ay nagbibigay ambag sa tagumpay ng strategy ni Mr. Condom sa Thailand. Habang ang pagdomina naman ng traditional at charismatic authority mula sa mga relihiyosong puno sa ilalim ng Roman Catholic Church sa Pilipinas ay umaantala sa pagtanggap ng mga modernong pamamaraan tulad nito. Ngayong nai-apply na natin ang iba't ibang teorya sa sosyolohiya sa ating usapin, sa kabuuan, bakit nga ba talaga sa Thailand ay naging matagumpay si Mekay o si Mr. Condom sa estratehiya niyang ito at nakakuha pa ng suporta sa mga Budistang monghe? Samantalang sa Philippines, kalaban pa mismo ng gobyerno ang mga kaparian at religious leaders ng Roman Catholic Church sa tuluyang pagpapatupad noon ng Reproductive Health Bill. Ang pagkakaiba sa approach ng Thailand at Pilipinas sa usapin ng population growth at reproductive health ay nagmumula sa kanilang kanya-kanyang socio-cultural, economic at religious context. Sa Thailand, ang pagiging bukas at ang positibong pagsang-ayon sa mga modernong paraan ng family planning at reproductive health, partikular sa paggamit ng kondom, ay nagmumula sa kanilang kultura ng pagiging maluwag sa usapin ng sexualidad. Bakit ganito ang naging case para sa kanila? Ang Buddhism, na pangunahing religion sa kanilang bansa at siyang mga aral ay nakatanim na din sa Thai culture, ay kilala sa pagkakaroon ng maluwag na pananaw sa mga aspeto ng buhay, kabilang na ang mga sexual na usapin. Taglay ng ipinakikita rito ang diwa ng pagpapahalaga ng sektor ng Budismo sa kalusugan at responsibilidad sa matalinong family planning. Dahil isinaalang-alang pa rin ni Captain Condom ang pagkakaroon ng tabu pagdating sa mga usaping ito, despite sa pagiging open ng Budismo rito, binigyang tuon niya ang pagsasagawa at pagkakaroon ng mga community and culture-based programs na naglalayong makapanghikayat at makapagbukas ng mga talakayan ukol dito. Ang kanyang pagtataguyod sa paggamit ng kondom at malawakang akses dito, kasabay ng kanyang paglapit sa mga community upang magbigay ng mga serbisyong may kinalaman sa kanyang advocacies na edukasyon at kamalayan hinggil sa tamang family planning at sexual health, ay nagsilbing tulay sa pag-aalis ng stigma sa paggamit ng kontrasepsyon, sa pagbibigay din ng importansya sa participation at kultura ng kanilang communities. Naging effective ang kanyang approach sa pagsugpo ng population growth sa Thailand. Dagdag pa rito, ang paghingi ni Captain Condom ng approval mula sa Buddhist monks sa paggamit ng contraceptives, partikular sa pagbibigay bendisyon sa condoms na pinamimigay niya, ay nagbigay ng karagdagang dimension sa pagtanggap ng kanilang populasyon sa ideyang ito. O ay nagpapahiwatig ng pagtangkilik at adaptability nila sa mga solusyon na makakatulong sa pangkalahatan.
Sa usaping ito, tungkol sa pagkontrol ng populasyon at pagbibigay edukasyon ukol sa reproductive health. Dahil dito, ang bukas na diskusyon at suporta na nakuha mula sa kanila na largest religious sector ng Thai society ay pinopromote ang mas malawakang edukasyon sa reproductive health at pagsasanay sa new concepts na may kinalaman sa kalusugan ng mga individual. Mas nagre-resulta ito sa positibong epekto at reaksyon mula sa kanilang community. Sa Pilipinas naman, ang persistent na pagtutol ng simbahang Katoliko sa paggamit ng contraceptives, partikular sa kondom at iba pang family planning methods, ay isang manifestation lamang ng malalim na impluwensya ng religion sa lipunan. Ang moralidad at aral nila ang bumubuo at nagiging gabay sa malaking bahagi ng kultura at pamumuhay ng karamihan sa mga Pilipino. Isa na sa sentro ng mga aral na ito ang pagtuon sa pagbibigay halaga sa natural family planning at pagturing na labag sa morality ng pagtanggap ng artificial contraceptives dahil sa kasulungatan nito sa kanilang mga doktrina. Dahil dito, ang pagtutol na ito ay humahantong sa pagkakaroon ng impluwensya upang makahikayat pa ng mga pagtutol laban sa mga modernong solusyon na ito sa population control. Dagdag pa rito, ang higit na malaking bilang ng katolikong populasyon sa Pilipinas. Ito ang naging hamon sa pagpapasa ng Reproductive Health Bill na naglalayong magbigay ng mas malawak na access sa family planning method sa bansa, saklaw ang access sa mga kontraseptibong tulad ng kondom. Nilalarawan ng kanilang oposisyon sa pagkapasa ng Reproductive Health Bill ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang traditional na pananaw hinggil sa pamilya at reproduction, kung saan ang natural na paraan ay tinuturing na mas angkop sa pangkalahatan. Isa rin na aspeto ng pagtutol ng simbahan at ng mayorya ay ang mga nabubuong misconception patungkol sa paggamit nito. Dahil sa malakas nilang puwersa sa gobyerno, kahit pilit nilang isinisiwalat ang misconceptions na ito upang maisulong ang kanilang layunin, may kahirapan pa rin sila rito dahil sa matagal nang umiiral na tradisyon at impluwensya ng simbahan sa lipunan. Sa pangkalahatan, ang pagtutol ng simbahang Katoliko ay nag-aambag sa pagpapatibay ng konserbatibong kultura sa Pilipinas pagdating sa usapin ng reproduction at family planning. Dahilan kung bakit mariin ang pagkondena ng kaparian sa ideya ng paggamit ng kondom. Kumpara sa Thailand na suportado ng mga Budistang monghe ang mga modern solutions na ito para sa kanilang populasyon. 2 anyo ng populasyon ayon sa pananampalataya. Ikaw kasi Yasat, sa tingin mo, sa lipunan natin ngayon sa kasalukuyan, paano natin tuluyang mabibigyang importansya ang mga kaibahang tulad nito sa paraang mas maitataguyod pa ang pag-unlad ng kabuuan at pangkalahatan?